Ecclesiastes 3:1. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Habang tumatanda ang tao, padalas ng padalas, parami ng parami ang pinupuntahan natin mga libing, mga lamay. People are born, we become infants, bata, kabataan, adult, senior, and then graduate. Madalas nga na-accelerate pa eh. Hindi pa nag-senior, gumraduate na. Hindi pa umabot ng mid-year, gumraduate na. Kaya kung minsan, pag nakatingin ka at sinusuri mo ang itsura na isang nakaburol, o ini-imagine mo yung laman ng palayok, na itatanong mo, nagawa kaya nito ang gustong gawin bago namatay? Namahal ba niya yung tunay niyang mahal? Nakain ba niya ang gusto niyang kainin? Narating ba ang gustong marating? Nalasap ang ibig lasapin? O may pumigil? May kumulong? May sumikil? At nabuhay siya sa anino ng iba? Na yung buhay na ipinahiram sa kanya, hindi naman niya naipamuhay. Tapos ayan, graduate na. Ano-ano ba ang tunay na mahalaga at dapat na magawa habang buhay pa sa lupa? Isinilang at nabubuhay tayo, hindi para lang mag-survive at makaraos, kundi para lumasap ng deeply satisfying life na tugma sa at abot kaya ng pagiging tao, pagiging human. Hindi pilit, hindi yung pagod na pagod. John 10:10, sabi ng Panginoong Jesus, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." Habang magandang basahin yan in the issue and in the context of spirituality and religiosity, hindi yan dapat makulong sa ganong reading lang dahil dapat din niyang i-apply sa pang-araw-araw at practical na buhay. Full life ang intensyon ni Jesus. Dapat hindi tayo manakawan. Kasi sabi niya, the thief comes only to steal, kill, and destroy. A good full life is one that is saved from the thief and can be maintained without self-betrayal, exhaustion, or regret. Dapat kung magpapantay ang mga paa, cremate ka na, hindi mo lilingunin ang buhay mo, sinabi mong, I betrayed myself. I did not live for me. I did not live my life. At hindi ka dapat pagod na pagod o punong-puno ng panghihinayang at pagsisisi. Jesus wants a life for us that is sustainable, tapat sa Kanya at sa sarili, hindi ngarag, walang panghihinayang, walang pagsisisi. Yung sa dulo, pag tinatawag-tawag ka na, ay pwede mo sabihin sa buhay na, hanggang dito na lamang at maraming salamat. Hindi yung, hindi pa ako nakakainom ng gusto ko inumin, hindi pa ako nakakakain ng ganito, hindi pa ako nakakapagpakulay ng buhok na rainbow. Huwag muna. What to live for? How to live? Turuan niyo po kami, Panginoon, na masulit ang buhay na inyong ipinahiram. Buhay na tinubos ng iyong anak na si Jesus upang ito yung maging ganap, puno, makulay, masaya, makabuluhan. Paliwanagin niyo po ang aming isip. Hawiin niyo mula sa aming mga mata, ang mga takip na ibinigay ng mahabang panahon ng mga tradisyon, mga kaugalian, mga katuruan ng kung sino-sino, at makilala namin lubos ang iyong anak na si Jesus at masundan namin siya sa buhay na ganap at puspos. Kayo ang mangusap, Ama.
hinihiling namin ang kaliwanagan sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Matthew 6:33-34, sabi ni Jesus, "Seek first His kingdom." Yung paghahari ng Diyos ang unahin natin. Hindi paghahari ng kung sino-sino, kundi paghahari ng Diyos na ipinakilala naman ng buong dinaw ni Jesus. To live to the fullest, with greater freedom, stability, and fulfillment, seek God's truth in your heart and mind. Nandun ang Panginoon. Sabi niya, the kingdom is in you. Pag sa iba ka naghanap, kung kanino ka magtatanong, maaaring dumating yung panahon na kung gagraduate ka na ay lugi. Kaya huwag kung saan-saan maghanap. Submit your thoughts to God's inner rule. The living word is in our heart. Hindi sa falsehood and rule ng magnanakaw. Yung tinukoy ni Jesus, the thief comes only to steal and kill and destroy. You've got to identify the thief para hindi mo siya payagang patuloy na nakawan ka. True search for God is an inward journey to God's kingdom in us. Luke 17:21, Jesus says, the kingdom of God is in you. Madalas naman natin ito nababasa, nadidinig, pero dinidibdib ba natin that the kingdom of God is in us, inside us, and in our midst, in our being, akapatiran, nandun din ang kingdom of God. Without and outside of this inner rule, life is easily controlled by pressure, by fear or impulse, by thieves. Ang buhay ba natin ay hinuhubog ng pressure? Ang mga ginagawa ba natin ay dahil lang nape-pressure tayo? O nanggagaling sa ating kalooban, sa kaibuturan ng ating puso? Nagbabait-baitan ka lang ba dahil natatakot ka maparusahan? O nagbubuti-butihan para mabigyan ng gatimpala? Hindi nagmumula sa kaloob-looban ng puso, kundi pressure galing sa labas. The kingdom of God begins within. Sa kalooban, sa puso, sa isip, as a renewed way of seeing and living under God's reign. Ang tunay na pagsimula ng paghahari ng Diyos sa ating puso ay yung nagsimula tayong magising at magkaroon ng panibagong paraan ng pagtingin sa buhay. Nagkaroon ng bagong pananaw through the lenses of Jesus. Siyempre, kung ano yung lens na nasa harap ng mata mo, gano'n na makikita mo sa malayo. We must look at life through the lenses of Jesus. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. It's not only do not be conformed to the evil patterns of this world, it could also mean do not be conformed to the usual religious patterns of this world. Lahat ng pattern na nagbibigay ng korte sa ating utak, dapat nating reviewin. Kasi ang ating goal is transformation by the renewing of our mind. Pagbabagong nagmumula sa isip na nagising. So do not see life through the lens of the thief. Yung thief na mahilig manakot. Mahilig maglawit-lawit at maglambitin ng mga gantimpala pag siya'y sinunod at mahilig manakot pag siya'y hindi sinunod. Hindi ganun ang Panginoon. Jesus begins inside the person as a new way of seeing and understanding life. Ano pa talaga ang life? Pag pinadefine nyo yan sa iba, sabi na, life is sacrifice, love is walang katapusang pagdurusa, pagtitiis, pagpipigil sa sarili, paghampas sa sarili, at pagpaparusa sa sarili. Pero sabi ni Lord, I came that you might have life and have it abundantly, have it to the full. At sa kanyang buong buhay sa lupa na buong linaw na ipinakita sa Gospels, He modeled a life that enjoyed people, company,
food, enjoyed all the blessings that God the Father made available. Bagong paraan ng pag-iisip. Hindi bagong religion o bagong religious membership. Tapos ganoon din yung paraan ng pag-iisip. When this way of life is taken seriously and practiced daily, it naturally touches families and communities. Pag nagkaroon ka ng pagbabago sa loob mo, at pinagharian ka ng kapayapaan, ng pag-ibig, ng katahimikan, tapos nakita yun ang nasa paligid, naunawaan at ipinamuhay din, you create a culture. A culture of Jesusness. Na ang tunay na paghahari ng Diyos ay hindi dinidikta mula sa labas, kundi nagmumula sa kalooban. Matthew 28:18-20, bili ni Jesus, "Go and make disciples, teaching them to obey everything I have commanded you." Anong ginawa ng mga religion tungkol sa utos na ito? They raised armies, conquered the world, colonized all the cultures and all the nations, and imposed corporate religiosity on them, accompanied by a lot of cruelty, control, and oppression. Hindi yun ang utos na Jesus. We've got to redefine what mission means from the point of view of Jesus. Sabi niya, make disciples, make followers, teach them everything I have commanded you. And what was Jesus' command? Love. Love ba talaga ang dinala ng mga missions? O conquest, colonization, religious conversion, and then oppression and exploitation of the converts? Sinunod ba talaga? So, you are a Jesus believer and follower? Be a cultural catalyst. Be a Jesusness influencer. Kasi ang tunay na kay Jesus ay influencer. Pero paano anong influence ang dinadala natin sa mga tao? Teach them everything that the Lord commands. And that's all centered on love. Love God, love your fellow humans, and all the other creatures that the Lord loves. As people live Jesus' way, relationships are healed and communities are shaped. So alam mo, pagka ang talagang nadala ng mission ay si Jesus, relationships are healed, people become lovers of God, of others, and then also of selves. Nagkakaroon ng kapayapaan, katahimikan, pagbibigayan. Yan ba ang religious scenario sa buong planeta? O religious wars? Sekta wars? Awayan, daigan, siraan, pintasan. Si Jesus ba ang dinadala? Acts 1:8. And you will be my witnesses to the ends of the earth. Sinabi pa nga in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. In other words, the agenda of Jesus is global. The agenda is a new world order, ordered in love and by love. Now, from one person to another, from one family to the next, from one neighborhood to the community, to the nation, to the world, when people are ruled by God from within, you will have a new world order. At ganun mangyayari yon, dahan-dahan, kasi ang paraan ni Jesus ay hindi coercive, hindi malakas ang dating. Parang yung mga sinasabi niyang, parang mustard na dahan-dahang lumalago, tapos ang laki na pala. Tahimik lang, hindi namimilit, hindi nang kakaladkad, hindi nanunulak, dahan-dahang umuusbong sa kalooban ng tao. Pag naunawaan niya kung sino siya at kung sino ang Diyos na namumuhay at nagahari sa Kanya. One person, one community at a time. The mission is to help people live Jesus' way, truthfully, fully, peacefully. And we will focus on those three words. Kasi what to live for, how to live. Truthfully, fully, and peacefully, para ang paghahari ng Diyos ay lubos nating malasap. Saan? At paano nagsisimulang mamuhay sa paghahari ng kataas-taasan?
pasakop sa king inside you. Hindi sa pressure ng system sa labas. So gaano karami ang ginagawa natin, even those done in the name of God, na talagang galing at kusang loob o pressure lang kasi may nakatingin, kasi may nagbabantay, may babato, may magpaparusa when you don't follow the script. Ang tunay na conversion is pagbabagong loob. So one step to freedom and fullness, live by natural, personal capacity. Tao ka. Namumuhay ka ba as tao? As taong likha ng Diyos, na conscious nung ikaw ay dinesign at nilikha. Tanggapin ang hangganan ng iyong pagiging tao. Mamuhay ng tugma sa natural design at peace with self. When you are at peace with yourself, sa iyong pamumuhay, nagkakaroon ka ng katahimikan. Pero madalas, ang itinuturo sa ng society, lalo ng religion, is self-denial or denial lang, period. To live pretending, to live a lie, to satisfy critics. Godly life is that denial of boundaries, as most religious teachings push, but truthful living within Creator-set limits. Kasama sa design, mayroon tayong limits. Hindi tayo limitless, hindi tayo unli. May limit. God remembers that we are dust. Alam ng Diyos kasi siya ang lumikha. Hindi kanya pinaghahanapan nang hindi naman niya inilagay sa'yo. Pero pinaghahanapan tayo ng Pharisaic religion ng mga bagay na hindi naman talaga likas sa atin at hindi inilagay doon ng Diyos. At tinuturoan tuloy tayong itakwil kung anong likas, itanggi, itatwa, ikahiya. So you live a lie. And then you die and ask yourself, what did I live for? Peace grows when we stop forcing ourselves to live by unrealistic and religiously imposed standards. Yung thief, hindi lang yun yung may maitim na pakpak at may sungay at may mga pangil. Pwede rin siyang mukhang maamo. A wolf in sheep's clothing. Pwede ka rin niyang nakawan. What to live for? How to live? Live truthfully. Because Jesus is truth. What is true about you? Can you live with it? Or must you invent a lie and live in a lie? Samantalang Jesus is truth. See reality as it is, not shaped by false hopes or fears. Ano ang motivation natin sa mga ginagawa natin? Dahil meron tayong inaasahan na hindi naman dapat asahan, pinaasa lang pala tayo? O dahil lang tinakot pala tayo, kaya tayo may ginagawa sa takot natin? No. Pag ang ginagawa mo ay dahil lang sa inaasahan mong premyo o kinakatakutan mong parusa, hindi ikaw yun. Napipilitan ka lang. Kaya dapat inaaral, sinusuri. Suriin kung ano-anong falsehood and un-Jesus hopes and fears ang naghahari sa buhay natin. Ano-ano mga pantasya at guni-guni ng iba ang idinikta sa atin na ngayon ay siya nating hinahabol at kinakamatayan. At kumisay pinagpapakamatayan pa. John 8:32, the truth will set you free. And the first thing is the truth about you. The truth about who you are, how you were made. Know yourself honestly. Live free from false images made by you or imposed on you. Maaaring nilikha mo ito para sa iyong sarili o idinikta sa iyo ng iba, be free from that. Psalm 139:23-24 says, search me, O God. Search me. Saan man makarating yung search na yon, ano man ang resulta na masabi nun, yun ang dapat na hanapin. At yun ang iyong katotohanan. Do not deny what is real, especially about yourself. Kung size 10 ang paa mo, huwag mong pilitin sa size 6. Mahihirapan ka at mahihirapan din yung shoes. Be free, rest, and thrive in your truth.
Matthew 11:28-30, come to me and I'll give you rest. Tell me, kung inaasahan ka ni Jesus, hinahanapan ang wala naman sa'yo, tapos sabi niya, come to me and I'll give you rest, will you find rest? No. Pag sinabi ni Jesus na come to me and I'll give you rest, ibig sabihin, come as you are, and I will take you and love you as you are, para ka ma-rest. Pero kung paghahanapan ka pala niya nang wala naman doon, mapipilitan ka magkunwari, magbalat kayo, paano magkaka-rest? So kakambal nung pino-offer na yun na rest ni Jesus, ang walang patakarang pagtanggap. Ang walang hanggang pag-ibig. Pagpuno sa iyong mga kulang, hindi pipigain ka para ka mapuno ng wala namang kang ipupuno. Pagpapagaling sa iyong mga sugat, paglilinis sa iyong mga karumihan, pagyakap, pagtanggap. Tulad nung ama sa kanyang tinatawag nating prodigal son, na kahit galing pa sa piling ng mga baboy at among baboy pa iniyakap na nung ama at tinanggap. Hindi sinita, hindi pinagalitan, tinanggap. Matatanggap ba natin na ganun talaga si Jesus? O meron tayong image kay Jesus na nilikha ng guni-guni, na pati si Jesus ginawa nating masungit, judgmental, at re-reject tayo. Sabi niya, come to me, I'll give you rest. What does it mean to you? Rest is in truthfulness and honesty. Stress and anguish is in hypocrisy. Kaya ayaw na ayaw ni Jesus ng hypocrisy. Yung pagpapanggap, pagkukunwari, kasi nakakapagod. Hindi ka mapapanatag. Truthfulness is when you're inside and outside agree. Pagka ang inside, kakontra nung outside, or outside, kakontra nung inside, magkakasakit ka. Kasi hindi tugma. Peace is in that harmony. Na ang totoo sa labas ay siya rin katotohanan sa loob. How to live? Live fully. Buo, puno, huwag kulang-kulang. Sabi ni Jesus, I came that you might have life and have it to the full. Live your real life, not a made-up one. Magpakatotoo. Kasi mahirap maging puno kung fake. Inhabit your real body. Yung espiritu mo, itira mo sa sarili mong katawan. Huwag mong i-squat sa katawan ng may katawan. At huwag mo rin ipa-squat sa katawan mo ang espiritu ng iba. Kasi may kanya-kanya tayong espiritu at katawan na magkatugma. Invest full energy in your truth. Ecclesiastes 9:10, whatever your hands find to do, do it with all your might. Di lalo namang dapat i-apply sa buhay. Whatever life you have, whatever life was given to you by the Lord, do it, live it with all your might. Ipamuhay mo ng puno, celebrate it. Live, kaya nga sa ating kasabihan, mabuhay. Loaded with meaning yung salitang mabuhay. Hindi lang live, kundi live to the fullest. Hanggang sa abot kaya ng iyong potential as you were created by God. Live your true life to the max. Kahit tayong mga magulang, hindi natin dapat idikta ang ating mga kagustuhan sa ating mga anak. Na-frustrate ka, hindi ka naging dentista, pipilitin mo maging dentista ang iyong anak. Kasi meron siyang buhay na nakatakda sa kanya. Hindi niya dapat tuparin sa kanyang katawan yung mga guni-guni mo na hindi mo ginawa sa iyong katawan. Kailangan bigyan natin siya ng kalayaan. Kasi may kanya-kanyang nakatakda. Inhabit your real body and your real season. Live in your time. Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. In other words, be present. Be here, now. Huwag kang mabuhay sa nakaraan, sa anino ng nakaraan, nangyari man o di mangyari, at huwag ka rin mabuhay sa inaasahang wala pa at malayo na hindi mo naman alam kung mangyayari o hindi. Yung kung anong kaharap, anong nasa kamay ngayon, yan ang buhay mo now. Live it to the fullest. Live according to your season, which means when young, learn.
Mga kabataan, yes, experiment, yes, do this, yes, do that. But remember to always be teachable. Kasi ang kabataan ay panahon para matuto. Para may mahaba ka pang buhay kung hindi ka ma-accelerate. Para may mahaba ka pang buhay na pag-a-applyan ng natutunan. Kawawa naman kung kailan pa tumanda, tsaka doon lang natuto. Ang konti na ng oras na natira. So learn. Learn from mistakes and grow. Not rushing into roles meant for later life. Act old when you are old. Be young when you're young. At tayo naman may mga edad na, huwag natin pilitang magtanda-tandaan yung hindi pa matanda. Bata pa sila eh. Hayaan maging bata ang bata. They have all the time in the world to be old. Collect. Collect knowledge. Keep collecting. And then of course, later on, you have to select. Collect and collect, then select. Hindi ng boys hindi ng girls. Collect knowledge. And then later on, you filter what is good for you and what is not. Hindi naman lahat ng knowledge tama para sa iyo eh. But collect. So that's what you do when you're young. Learn. Keep learning. Open your mind. Hindi ang bata-bata po pa, sumara na yung utak mo. Ang bata-bata mo pa, naging sektarya na yung orte ng utak mo, wala nang katotohanan, kundi yung sekta nyo. Hindi, wala nang space para sa ibang karunungan na dapat darating pa. Keep an open mind. And in midlife, care for what matters and choose wisely. There's a time when you stop collecting, you gather what's good for you, you set aside what is not, and you live for those few things that really matter. Select wisdom. Ngayon kasi meron tayong information overload. Ang dami nating alam. At ang daming pwedeng malaman. But being informed doesn't mean being wise. And being very informed doesn't mean being wise. So kailangan use information to be wise. Don't be arrogant with your information overload. Hindi mo naman malaman kung saan dadalhin at paano gagamitin. Therefore, wisdom. Kaya mahalaga, nag-aaral ka, especially ng mga katuruan ni Jesus, and the philosophers, and the philosophies, and poetry, and literature of all civilizations, para magkaroon ng refinement yung knowledge that it could be shaped into wisdom. Unload. Unload folly. Declutter your mind. Pagka midlife na. Magbawas-bawas na. Hindi lahat ng bibe hinahabol. When you run after two ducks, you will catch neither. So dapat marunong ka na mag-focus. Alin ba talaga ang hahabulin ko sa buhay? Para ma-focus ko yung energy ko doon. Habang may natitira pa na at least 50% ng usual, regular lifetime. Tigilan, bawasan ang drama. Pag midlife na, especially lampas ka na ng midlife, tama na ang drama. Tanggalin yung mga tampo-tampo, mga hinanakit. Yung pagka hindi ka napansin, hindi ka nakakain, mamatay ka sa gutom. Drama ka ng drama, wala na nga pumapansin sa'yo. Di lalo ka dapat kumain mag-isa. Yung hindi na bagay sa mga may edad na, tapos drama pa. Yung lagi nagmumukmuk, laging uungot-ungot, tatampo-tampo. Lulungkot ka at gagawin mong miserable ang iba sa iyong paligid. And do not delay life for a future that may not come. Yung iba, dinedelay lahat ang kanilang happiness, dinedelay ang kanilang mga pangarap for a future that may not come. Kasi baka ma-accelerate ka mamayang gabi. Huwag naman. Kahit man lang sana bukas na. Hindi natin alam. Hindi mo pwedeng ipagmalaki o panghawakan yung bukas. Today is all you have. At old age naman, do not be possessed by vain regrets. Gawin yung goal yan, mga kapatid, kung hindi pa kayo old age. Na pagtanda mo, hindi ka puro sisi at panghihinayang. Mas maraming pagsisisi at panghihinayang sa hindi ginawa, sa omission, kesa sa commission. May mga pag-aaral yan ginawa sila. Ano talaga ang mas marami ipinagsisisi ng tao?
Omission or commission? Hindi ginawa o ginawa? And the finding is, mas maraming pagsisisi sa hindi ginawa kesa sa ginawa. Yung bang, sana ginawa ko, kesa sana hindi ko ginawa. Kumusta naman kayo? Ano naman bucket list nyo na mga dapat pang gawin, mga gusto, mga makabuluhan man o walang saysay? Kung gusto mo yon, di may saysay yun. Kahit walang saysay sa iba. Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart. Gagawin mo rin lang, gawin mo na. With feelings. Itodo mo na. Because Jesus says, I came that you might have life and have it to the full. In later life, yung mga parang mga alas 5:30 na ng buhay, malapit nang lumubog ang araw. Let go and pass on. Share. Let go na. Luwagan na ang kapit sa mga bagay-bagay. Bitawan na yung marami. I-maintain na lang ang konti. Ipamigay, i-share whatever it is. Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. So, kung dumadating ang panahong matanda ka na, nangihina ka na, lumalabo ang iyong mata, kung ano-ano pa, kung no namang bata ka, nung infant, nung child, nung youth, nung mid-age, nung later age, ginawa mo ang tama, sa tamang panahon, sa tamang paraan, wala kang sukat panghinayangan at pagsisihan. At doon mo masasabi, hanggang dito na lang at maraming salamat. Till next chapter. Life has seasons and is lived one season at a time. Do not advance old age, but do not retro to childhood long gone. Kaya kung minsan nakakatamad umatin ng mga high school reunion, mga family reunion, because people reprise their old roles long ago. Matagal nang tapos yun. Hindi na kayo mga bata. Can you not meet and enjoy together as you are now, not reprising your roles nung unang panahon? Kailangan nag-grow tayo. Live in the moment. Tomorrow, as they say, is only a promissory note. Hindi mo alam kung mag-good. Yesterday is a spent check. Only today is GCash. So dapat today na. Live fully every day. Hindi natin alam kung meron pang next. And it's true. Yung pagka nasa mga buras, kahapon nag-uusap pa lang kami tuwa sa presyo ng okra. Hindi mo alam, eto na pala siya ngayon. Nakahiga na dyan. How to live? Live peacefully. Binigyan tayo ng Diyos ng energy. Energy from on high, from the Spirit. Energy from food. Energy from the sun, di ba? Tapos, aaksayahin mo sa galit. Binigyan ka ng boses. Imbes iawit mo, isisigaw mo. Ipagbubunga nga. Binigyan ka ng lakas sa iyong mga bisig, tapos bubuhatin mo lang para sakta ng mga taong kung sino pa yung malapit sa iyo. Come on! Let's learn. Huwag magsasayang ng lakas. Ubusin ang lakas sa tama. May lakas ka ng loob, gagamitin mo para hindi kausapin yung asawa mo ng 3 buwan. Di gamitin mo lang the same lakas na kausapin mo siya. Sayang ang paggamit ng lakas pag hindi inuubos sa pagmamahal. Tapos gagamitin mo pa sa galit, pananakit ng kapwa. Live peacefully, especially with those you love and those who love you. Peace comes from accepting reality, not resisting it. Especially reality about others. Huwag niyong piliting baguhin ang tao na kasama niyo sa buhay. Iba-iba tayo Find a common ground, live in that, but don't be a carbon copy of one another. Live peacefully with your God, with your Maker, with your Designer. Which means, live peacefully with your make or your design. If you're going to live peacefully with your designer, then you might as well live peacefully with your design. Kasi design ka ng designer Which means, live peacefully with yourself. Kung sino at kung ano ka.
Hindi ka aksidente, nilikha ka ng Diyos. Every single cell in your body is known by God. Sabi nga, I am fearfully and wonderfully made. Alam ng Diyos kung sino ka, mabuti pa, manahimik ka kung sino ka. Do not get trapped in denial, envy, and self-discontent na usually imposed lang by others. Philippians 4:11-12, I have learned to be content. Kung may pag-aaralan tayo mga kapatid, isa yan. Mag-master's degree kayo sa pagiging kontento. After doing the best that you can, kung ano ang bunga at dinala sa inyong buhay, tanggapin, i-celebrate, be contented. Kesa lagi kang nakikipagtunggali sa iyong reality, tanggapin. Siyempre, hindi naman tinatanggap agad lahat. Babaguhin mo yung pwede mong baguhin with your God-given energy. Pero alam mo dapat ang limit mo na may hangganan yan. Hindi ka only when it comes to energy. Accept limits of time, body, and life. May limits talaga. Accept aging, weakness, and yes, physical death. Kasama yun sa package. Psalm 103:14, He remembers that we are dust. So should we. Ecclesiastes 12:7, comfort naman natin, dust returns to the ground, but the spirit returns to its maker. Babalik naman talaga yung katawan na yan sa alikabok. Pero yung espiritu, babalik sa may likha. Celebrate it. Pag tayo ay merong malalim na pagkakilala kay Jesus, pagkaunawa sa buhay, hindi ka dapat takot at takot ma-dead. Mostly naman people are afraid of the manner by which they might go, hindi yung going itself. Pero kung takot at takot ka pa sa going, hindi mo pa naiintindihan ang relasyon mo sa Diyos. That is a phase. It is a unit, a section of our eternal life. Peace grows when we accept what cannot be hurried or avoided or undone. Dapat dinidefine mo na sa buhay mo. Ano ba pwede kong baguhin? Baguhin ko. Hanggang saan ko kayang baguhin? Di gagawin ko. Kung andyan na lang, yun na. I'll enjoy it. And peace comes from accepting what cannot be undone. Yung nagawa na, nangyari na, tapos na. O nabasag ang palayok, nawasak ang bahay, o di nawasak, o buo tayo uli. Repair natin, pero tama na, nawasak na, ano pang gagawin natin? Dadagdagan pa natin, wawasakin din natin yung relasyon natin dahil giniba mo yung bahay. Di lalaki yung damage. Be wise. Mag-damage control. May nasayang na itong member ng family na ganung resources dahil sa kanyang kamalian, tapos itatakwil mo pa, aawayin mo pa, magkakalayo pa loob nyo, di na doble yung damage. Damage control. Accept the limits of others. Especially kung asawa mo, magulang mo, anak mo, yung kapatid mo, kayo-kayo talaga yung mga laging magkakasama. Tama na yung tunggali, tama na yung contest. Find a common denominator and live in it. Live by it, and you can even live for it. Choose balance instead of excess. Marami mga tao, mga kapatid, malungkot kasi excessive. Excess sa masama, excess sa mabuti. Sabi nga sa Bible, he who believes in God and fears God will avoid all extremes. Kahit extremes in religiosity and so-called righteousness. Dapat balance lang. Enough is often better than more. Nakita niyo kung gaano karaming buhay na nagkakawindang-windang dahil sa greed. Ayaw tumigil. Meron na, ayaw pang tumigil. More pa. Kaya tuloy nagkakawindang-windang ang espiritu, ang kaluluwa, ang relasyon sa buhay, sa kapwa. More doesn't mean better. Ang taong marunong, alam niya kung kailan titigil, kailan tama na. Kahit sa mga bagay na kapakipakinabang o kanais-nais.
Greed is a thief. It robs people of contentment, peace, and happiness. Kaya Jesus teaches against it. Proverbs 38:9, give me neither poverty nor riches. In other words, give me sakto lang. Hindi ko kailangan ng karami-rami. Pero wag naman sana sobrang kulang. Yung tama lang. At pag nandun ka na sa tama mo, gawin mo yung comfort zone, enjoy it. Practice self-control without resentment. We should not be controlled by others. Meron tayong self-control, but without resentment. Yung iba naman, inom ng gamot, tapos reklamo ng reklamo. Sabi ko naman iniinom. Ginagawa mo na nga eh, huwag mo na i-resent. Magda-diet ka, diet na naman ako. Yung, may gagawin ka na alam mo mabuti sa'yo, tapos pinipintasan mo, nagre-reklamo ka, you are making faces, kinukontra mo yung loob sa labas, magkakasakit ka lalo. Dapat tanggapin mo, I have decided na iinom ako ng gamot, therefore I'll drink it. Buti na lang, may gamot. I have decided na magbabawas ako ng ganito o magdadagdag ako ng gano'n sa aking pagkain. Gagawin ko ng walang reklamo. Hindi yung kakain na lang, ito na naman kakainin ko. Tapos yung mga kasalo mo, kakain ka, sabihin sa'yo, uy, ba't ka kumakain yan? Yung, gagawin mo lahat ng taong miserable. Hayaan mo siya kainin yung gusto niyang kainin. Huwag mong kainin, ayaw mong kainin, mamuhay kayong tahimik. Ang hirap yung may kasama ka sa pagkain, sa mesa na may bagong fad na diet. Alam niyo yon? Yung meron siyang diet ganito, diet ganyan, nakita niya sa Facebook, napanood niya sa YouTube, na TikTok. Tapos didiktahan ka niya, tuturuan ka niya na parang siya si Moises. Tapos next month, may bago na naman diet yan, fad yan, iba na naman. Ang hindi niya kakainin kakain siya ng 2 o'clock ng umaga, mayroong 2:30 ng hapon, at ididikta sa'yo. Lalo na yung mga nahumaling sa mga herbs o nahumaling sa fad foods na parang yun na talaga ang pinakamahalagang relihiyon sa buhay. Do it if you like. But don't be an issue. Huwag mong gawing issue sa buhay. Restraint is wisdom, not loss. So kung may nire-restrain ka, huwag mo ireklamo yan. Huwag ireklamo ang tamang pagpipigil. Every stage in life asks the same question. Have you asked this question? How do I live well where I am now? Hindi yung how did I live yesterday, hindi how will I live tomorrow, kundi how do I live well now? With what I have, with what's around. Micah 6:8, act justly, love mercy, walk humbly. Mga old-fashioned thoughts na kung tutuusin, talagang yun ang effective. Form good character. Yan ang ating buuin sa buhay, yung good character. Regularly practice justice, mercy, and humility. Live in the kingdom of God in you dahil dito ka tunay nasasaya. Hindi sa mga kasinungalingan na napapanood natin sa social media o kaya naisaksak sa utak natin nung bata pa tayo. Kailangan nating maborn again ng utak. Magbagong loob, maghunos dili para natin makita yung kingdom of God. Live truthfully, fully, and peacefully within the limits set by your Maker. And when the end of this earthly life comes, meet your Maker and say, thank you. Panginoon, turuan niyo po kaming lagi ng manahimik kahit sumandali para ma-review namin at ma-compare ang paraan ng pamumuhay namin sa standard set by your Son, Jesus. A life that is peaceful, restful, loving, calm. Help us to identify kung ano yung mga sagabal dito sa buhay namin, iwaksin namin. Matuto kaming after collecting is to select the wisdom that applies to our lives. Turuan niyo kaming mamuhay ayon sa kung ano ang totoo tungkol sa amin, maging sa kapwa namin, lalo sa mga mahal namin sa buhay. Bawasan ng conflict, bawasan ng mga friction, find a common zone where we can all live in peace at rest with you and with one another.
Pagbulay-bulayan natin sumandali sa katahimikan, ano pa ang mga dapat nating gawing homework so we can live fully and we can live restful and peaceful. Be with the Lord in silent reflection.